Isa na naman po pinagpala at mainit makulimlim na hapon po ng Thursday, our dear Itola tutors at syempre po sa ating po mga kasama na live na rin po nanonood ngayong hapon. So, I am very excited today dahil po ngayong araw po natin ipagkakaloob, ibibigay po ang pangalan ng ating pong nanalo last nating third quarter quiz B. At syempre po, before we continue po, nais po natin bigyan muna ng pagbati ang mga kauna-unahang ating mga kasama ngayong hapon. At ang unang bumati po ngayong hapon ay mula po sa YouTube channel po natin na si Enrico Dalupan. Good afternoon po, Tutor Carl and Tutor Leonard. My name is Enrico Manuel T. Dalupan. From YouTube po siya nanonood. So once again po, ang Itulay po ay hindi lamang sa Facebook pwedeng panood. We are also available in our YouTube channels. Hello din po kay Shia Ruby, kay Richelle Colili, Princess Abigail, at andyan din po si Aldrich Tipones, si Harit Labiore Casero, at si Ezra Mandawin. Hello po sa ating mga active na cuties ngayong hapon. At syempre po, muli po ako si Tutor Leonard at kapiling po si Tutor Carl. At syempre po ang ating soaking guest tutor na si Tutor Joner ay inyo pong live na makapiling tuwing alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon. Saan? Sa DepEd Edtech Unit, DepEd tayo Facebook pages, DepEd Edtech Unit at DepEd TV YouTube channels. Na po. At syempre po, ngayong araw po ay ating sasagutin ang isang katanungan na lagi po natin naririnig sa ating pag-aaral. Ito po ay ang kailan kaya natin masasabing tayo ay umuunlad. Before we continue, hello din po kay Ezra Mandawin, kay John Kyle Brandes, kay Shia Ruby, kay Rafaela Ania Viloria, kay Josephine Cesar, kay John Kyle, at also kay Noveline Calasinaw Julian at Rafaela Ania Viloria. Ayan po, kahit po nagkaroon ng konting technical problems ng ating tutor ngayong hapon, tayo po ay patuloy na mag-aaral. At ang quarter 4, week 1 ng Araling Panlipunan 9 or Economics ay ikot po sa palatandaan ng pambansang kaunlaran. Ibig sabihin ngayong araw ating tignan, ating iti-check kung ang bansang Pilipinas ba ay isang bansang umuunlad, papaunlad o nag-uumpisa pa lamang sa industriya. Alright? At syempre po, ating pong nais din bigyan ng pagpapasalamat, recognition ng ating mga masisipag na mga tuties for giving their output for quarter 3, week 7. Andiyan po si Princess Elijah Conchas. Also si Marian V. Taguba, si Cristeline Acera, Jasmine A. Kilang, andyan din po, syempre, si Kuya Mark Platon. At syempre po, I am very much happy to tell you ng ating quarter 3 Quiz Bee champion is none other than Hannah Dane Garma. Hannah Dane, if you are in the live today, ngayong oras na ito, please i-PM mo si Tutor Leonard para ibigay niya ang iyong munting regalo for being our Quiz Bee champion for quarter 3. At hello din po kay Rafaela, kay Giselle, kay Cristeline, kay Ermeline, kay Vina, kay John Kyle, kay Harit, also kay Nerissa, at kay John Carl Centillas. Alright, at ilang paalala po, ihanda ang inyong lapis, kwaderno, notebook, at kung bitbit yung inyong module, that's better. Ang ating gagamitin sa talakayang ito ay mula po sa Araling Panlipunan 9 module na sinulat ni Cheryl D. Mercado at nilathala naman ng DepEd Region 3. At syempre po, inaasahan namin na kayo ay makikilahok, aktibo makipag-participate in answering our assessment and pre-assessment activity. Ang quarter 4, week 1 ay meron pong MEX na nakapaghahambing ng pagkakaiba ng pagsulong at pag-unlad. So ngayong araw, ang dapat nyo matutunan muna ay differentiate between pagsulong at pag-unlad. Ano bang pagkakaiba nila o pagkakatulad nila? At ikalawa, nakapag-iisa-isa ng mga salik at palatandaan ng pag-unlad. Let's continue. Upang umpisahan ang ating gawain ngayong hapon, tayo ay darako sa paunang pagtataya.
Ano po ang gagawin, tutor? Halina subukin mong tukuyin ang mga salita o terminolohiyang tinutukoy sa bawat bilang. Piliin ang titik ng wastong sagot at isulat sa ating chat box. Alright. Of course, before we continue, no, we don't want to miss greeting si John Kelbrandes, Crystalline Acera, Jocelyn A. Lozada, Bernard Aureliano, si Vina Garing, si Crystalline, Crisandra Dimple Francisco, si Eunice Ponciano, Hazenet Biando, Clarinel, andyan din po si Irish Antinero, andyan din po si Nicole Agabao. Hello po sa inyo, our dear cuties. For question number 1 or item number 1, ito ay tumutukoy sa mga pagbabago mula sa mababa patungo sa mataas na antas ng pamumuhay. Ito ba ay isang uri ng pagsulong? Ito ba ay B, uri ng pag-unlad? C, ito ba ay inobasyon? Or letter D, ito ba ay kabuhayan? So you may put your answer on our comment box. At syempre po, hello po kay Marie Ashley Borromeo, Patricia Farah Ubaldo, hello din po kay Joylene Pangilinan, kay Princess Elijah Buencesco Conches, kay Gaidel Marie Pregliana Maggaoy. Hello po sa inyong lahat. And we will go back in greeting you after we have given you the correct answer. You may now put your answer. Ito ba ay letter A, letter B, or letter C? And while waiting for your answer, no, it is also a good thing kung i-share po ninyo ang ating live ngayong hapon para po mas marami tayong kasama at syempre, mas maraming kabataan ang maabot ng ating programa. Ang dami na pong sagot for number 1 at karamihan po nakikita kong sagot ay letter B, letter B, letter B dahil ang tamang sagot, ito ay letter B. That is correct. No? Number 2, sa kasalukuyan, nagkakaroon ng makabagong pamamaraan ng pagtatanim na kinakapalooban ng isang proseso. Nagresulta naman sa pagkakaroon ng maraming ani. Ano ang tawag sa prosesong ito? So ano kaya ang tawag sa mga makabagong paraan na to? Is it A, pagsulong? Is it B, pag-unlad? Is it C, innovasyon or innovation? Or D, teknolohiya or technology? Please put your answer on question number 2. For number 1, tama po si Aizel, si Vina, si Crystalline, si Shia, si Maflor, si Anro, si Aisel, si Isabella. Tama rin po si Aldrich, si Richel, si Nobeline, ay tama. Ezra, si Precious, si Riza, si Marshane, Elianar, Edilior. Si Ermeline ay tama, si Mariel, si John Kyle ay tama rin po for number 1. Also si Brett ay tama rin. Isabella, Jasleen ay tama for number 1 also. So for number 2 kaya, ano kaya ang karamihan ng sagot ngayong hapon ng ating mga tuties? May nakita na ka mga sagot, no? Their answers, karamihan ay letter D daw at letter C. Yung iba naman ay letter B. Good afternoon po, Marty Cruz, San Mariano National High School ng grade 9 Hyacinth. Hello po sa inyo dyan. Also kay Princess Elijah Buencesco. Good afternoon po, watching and listening from San Mariano National High School, Maine, Isabela. Hello po sa inyo dyan. At nakita ko rin po kanina, bumati po ang ating pong ever supportive na Kuya Mark Platon. Hello po Kuya Mark sa inyo po dyan, sa inyo pong lugar. So for number 2, may ibang sumagot ng C, may ibang sumagot ng D. And I understand kung bakit, dahil ang dalawang term na to, innovation and technology, are intertwined o magkamag-anak. Pero for number 2, the correct answer is letter C. Alright, so let's move on to number 3. Ang mga sumusunod ay ginagamit na panukat sa antas ng pag-unlad ng isang bansa maliban sa isa. Alin kaya sa apat na ito ang hindi ginagamit sa pagsukat? Is it A, GNP or Gross National Product? Is it B, GNI, Gross National Income? Letter C, Economic Performance? Or letter D, HDI or Human Development Index? So alin kaya dyan ang hindi ginagamit sa pagsukat? You may put now your answers on our comment box. Yan. At hello din po sa ating kasama
na si Rhea Jane T. Rion ng grade 9 Plato, watching from Alibadabad National High School ng Isabela. Hello po sa mga taga Alibadabad National High School also. Also, andyan din po ang ating kasamang si Noveline. Andyan din po si Hanelet. Andyan din po si Maria, I lost it. Si Princess Divine, si Manipon, ating po kasama lagi. Si Madeline Jose Galot. Good afternoon po, watching from Alibadabad National High School, also from Isabela, ng grade 9 Aristotle. No? For number 2, tama po si Aison kanina, no? At saka si Giselle. Hello po, Angeline Lombuan, 9SSC, from Ocampo National High School, SDO Camarines Sur. Ang teacher niya raw po ay si Ma'am Gloria Tipones. Hello po sa inyo dyan sa Camarines Sur. For number 3, may mga sagot na po ang ating mga tuties ngayong hapon. So we are now revealing the correct answer. And dahil po letter C, maiba po ay letter A, maiba po ay letter D. So ano kaya ang tamang sagot dyan? For number 3, ang tamang sagot, ang hindi ginagamit sa pangsukat ay ang letter C. That's eco or economic performance. Kasi ang HDI, ang GNP, GDP at HDI ay mga gamit natin sa pagsukat ng pambansang kaunlaran. Hello din po sa ating mga kasama sa Barreto National High School. Sa aking pong principal na si Madam Maria Cruzado Gischaga, ang aming pong head teacher na si Madam Edno Orine, ang aking pong namimisa na aming master teacher ng Araling Palipunan na si Madam Edita Torino, at syempre po ang lahat ng aming teachers na supportive at kasama nakikinood ngayong hapon na ito sa ating live. Let's go for number 4. Ang pagsulong ay nakikita at nasusukat. Ito ay mula sa konsepto ng pag-unlad ayon kay sino kaya sa tingin nyo ang nagsabi na ang pagsulong ay visible, observable at measurable? Is it A, Michael Torrado? Is it B, Stephen Smith? Is it letter C, Amartya Sen? Or D, Feliciano Fajardo? You may now put your answers on our comment box. For number 4. Good afternoon po, Sabrina Antenero, 9SSC, watching from Ocampo National High School. Ang kanya pong AP teacher also is si Madam Gloria Tipones. Hello po sa inyo sa Camsur at welcome po sa ating live ngayong hapon. Andyan din po si Hazel Ann Cayubit Sanaw, also watching from Ocampo National High School. No? Also si Princess Divine si Manipon, watching naman po siya, sabi niya, from Ocampo National High School, also si Abby Villanueva Pilapil. At ayan, ang dami na pong answers for number 1. Maiba po sabi na ito ay A, ito ay D, ito ay B. The correct answer is letter D. Ito po ay mula kay Feliciano Fajardo. At siya po ay ating makikilala as we continue discussing ngayong hapon. Hello din po kay Antoinette P. Hernandez, watching also from Ocampo National High School ng Camarines Sur. At hello din po kay Ma'am Jocelyn Moreno Carpio na kanya pong teacher mula po sa Pulong Buhangin National High School, I should say. At hello din po kay Abby Villanueva Pilapil. Let's go for number 5. Siya ang nagpasimula ng Human Development Report. No? So siya po ay isang kilalang personalidad when we talk about HDI. Dahil siya po nagsabi na mahalaga na magkaroon tayo ng Human Development Report. Is it A, Michael Torrado? Is it B, Mabub Ulhak? Letter C, Amartya Sen? Or D, Dudley Sear? You may now put your answers on our comment box for number 5. So for number 4, no, may mga nakatama pong sagot for number 4. But don't worry kung kayo po nagkamali for number 4 dahil the very reason why we have Ikulay online tutorial ay para po turuan kayo na mas makapagsagot ng mas effective in your modules. Hello po, watching from Etchaga West District, Doña Magdalena Ichgafud. Andyan po si Eliza Miguel Yuwala, Eliza Grace M. Yuwala ng grade 9 A-Race. Hello po sa ating pong kasama lagi na Etchaga West District, Doña Magdalena Gafud High School. Hello po. For number 1, may mga sumagot po ng A, yung iba po ay letter B. Ayan, wala ko nakitang iba kundi A at B lang. The correct answer for number 5 is letter D. Ayan, siya po ang nagpasimuno
nagbigay po sa atin ng importansya ng pagkakaroon ng HDR or Human Development Report. Siya po ay si Mabab Al-Haq. So, isa sa mga bagay na ating pong lagi narinig ay ang salitang pag-unlad. Pero ang salitang pag-unlad, it differs per person, it might differ per country, o pwede rin ito ay maging iba, depende po sa uri ng gobyerno na meron ng isang bansa. Kaya ngayong hapon, ating bibigyang linaw kung paano ba dapat o ano ba dapat ang paraan ng pag-define, pagbibigay pakahulugan sa salitang pag-unlad. Siyempre po, please put your scores on our comment box. Sabi po ni Crystalines, tutor 3 out of 5, 3 out of 5 naman si Aizel, 5 si Kyle, 4 si Harriet, 4 po si Krisha, 5 si Abby, 3 si Noveline, 4 si Giselle, 2 si Kuya Mark, 3 si Joylene, at 4 po si Jasleen, at 5 si Princess Abigail, no? Don't get shy, okay, ma-embarrass kasi the very reason why we are here is to help you raise your scores and to help you answer your modules. So, ano nga ba, tutor, ang kahulugan ng pag-unlad? Bakit may iba't ibang definisyon at iba't ibang pagkakahulugan sa salitang pag-unlad? Mula po sa Merriam-Webster Dictionary, ang pag-unlad daw ay pagbabago mula sa hamak na kalagayan tungo sa mas mataas na antas ng pamumuhay. So basically, ang sabi ni Merriam-Webster Dictionary, dapat daw ay mayroong pag-angat ng pamumuhay mula sa isang mababa o isang hamak na pamumuhay patungo sa mas mataas na antas. Yan daw po ay isang uri ng pag-unlad. Ang sabi naman po ni Feliciano R. Fajardo, ang pag-unlad daw ay isang progresibo, which means patuloy, ang aktibong proseso, samantalang ang pagsulong ay ang bunga ng prosesong ito. Ayan, tutor, no? We would wish to clarify, ano ba ang pinagkaiba ni pagsulong at ni pag-unlad? Meron ba silang pagkakaiba o pagkakatulad? Yes, meron. When we say pag-unlad, ito raw ay kalayaan. Saan? Sa kamangmangan, kahirapan, karahasan, at diskriminasyon. Ibig sabihin, ito ay isang progreso na sinusukat natin in a long run. Sa kabilang banda, ang pagsulong naman ay maaaring epekto ng pag-unlad. At ito ay makikita sa pagpapatayo ng kalsada, halimbawa, tulay, ospital, o paaralan. So, in a deeper manner, in a deeper sense, ang pag-unlad ay kinukompute natin in a larger scale. Sa isang mas mahabang panahon, most probably, at ang pagsulong ay visible. Madaling makita, madaling matiyak, while on the other hand, ang pag-unlad ay may iba't ibang indikasyon o iba't ibang factors to say kung tayo ay umuunlad. At for our quiz daw po or pre-assessment, nakakuha naman po ng 4, 3, 2, at syempre po marami po nakuha ng number 5. Still watching daw po si Princess Abigail. At hello po, good afternoon po, maybe Damanset, grade 9 Hyacinth Dean, watching from San Mariano National High School. Also kay Harid Casero Labore, natin po kasama lagi mula sa Camarines Sur. Si Annalise Frias, good afternoon po, watching from, listening from San Mariano National High School also. Mula po sa grade ng Eucalyptus. Ang teacher niya po ay si Madam Rosalinda Gatan. Ang sabi po ni Kuya John Calbrandes, ang pag-unlad ay maraming kahulugan, kagaya ng paglago, pag-usbong, paglakas, at pagsulong. Ang pag-unlad ay tumutukoy sa isang tao, bagay o lipunan, kadalasan itong inuugnay sa ekonomiya ng isang bansa o estado. Tumutukoy din ito, sabi ni Kuya John Kyle, sa magbabago at pagsisimula ng isang bagay mula sa pinakamababang hangganan sa pagtaas nito. Ang kaunlaran ay tumutulong upang mawasan ang kahirapan. Thank you for sharing your thoughts, your idea, Kuya John Kyle Brandes, and that is correct, no? But in a general sense, meron mga factors na pwedeng nating masabi ng isang bansa o isang ekonomiya ay umuunlad. And we call them as indicators or factors. Ang sabi naman ni Vina Garing Navarro, ito ay nangangahulugan ng paglago, pagtaas,
pampalakas, pag-unlad o ebolusyon ng isang bagay. That is correct also. Good afternoon din po kay Catherine S. Pion mula po sa grade 9 SPJ ng Ocampo National High School. Hello po sa inyo dyan. Let's continue. Ang sabi naman ni Michael P. Torado at ni Stephen C. Smith, ang pag-unlad daw ay hindi natin basta-basta pwedeng bigyan ng pagkakahulugan. Dahil ang pag-unlad daw ay nahati sa dalawang kaisipan. Una, ito ay mula sa tradisyonal na pananaw. At pangalawa ay sa makabagong pananaw. Children, ano ba pinagkaiba ng dalawang yan? May pinagkaiba ba sila? Siyempre, when we speak or when we talk about traditional progress, ito po ay nakafocus saan? Sa kita ng isang individual. Or we call it in economics at per capita or income per capita. If you were, kung tapos nyo lang in your third quarter, nadaan niyo yung word na yan, na income per capita. No? When we are computing a national progress, isa sa mga paraan para malaman kung isang bansa ay umuunlad, ay sukatin kung gaano kalaki o gaano kaliit ang kinikita ng mga tao. At ang sabi ng dalawang ito, ang traditional economy o traditional na pag-unlad sa ekonomiya, dapat daw nakafocus tayo sa pagsukat ng income per capita o kita ng kada individual. Pero ang sabi ng makabagong pananaw, hindi. Dapat hindi tayo nakafocus lang sa kita o sa lapi ng tao. Dapat daw ito ay nakikita ang iba't ibang prosesong nagpapataas sa antas ng pamumuhay. So ang sabi niya, dapat hindi pera ang pinagbabasyan lang natin. Dapat ating chine-check lahat ng bagay na may kinalaman sa kondisyon ng tao. Kung ito ay kasiya-siya, kung ito ay acceptable, decente, malamang pag-unlad yun. But in cases na ang isang tao ay maraming salapi, pero mahirap ang kanyang kalusugan, mahina ang kanyang kalusugan, maikli ang kanyang buhay o ang kanyang mortality rate, baka hindi iyan isang uri ng pag-unlad. No? Next po, ang sabi naman ni Amartya Sen, ang kaunlaran daw ay matatamo kung may kalayaan ng bawat isang makisangkot sa sarili, sa lipunan, magkaroon ng kakayahang makinahok sa aspektong politikal, magkaroon ng access sa ekonomikong pasilidad, matamasa ang iba't ibang oportunidad sa lipunan, at magkamit ng epektibong o protektibong seguridad. So, mas pinalawak naman ni Amartya Sen. No? Sabi niya, hindi lang pera dapat. Dapat ang isang tao ay may kakayahan o kalayaang makipag-participate sa lahat ng political and economical activities ng bansa. Pangalawa, dapat ang mga tao raw ay may oportunidad, may kakayahan na magkamit ng seguridad sa kanilang pamumuhay. Let's continue. Ang sabi naman ni Professor Dudley Sears, masabi daw ng isang bansa ay umuunlad. Kailan? Kapag bumababa o bumaba ang antas ng agwat ng mayaman at mahirap. May kasapatan o may sufficient food. At syempre, meron pong sapat na trabaho ang mga manggagawa. Napabuti ang kalidad ng education o edukasyon at serbisyo medikal. So, sa konsepto naman ni Professor Dudley Sears, dapat daw hindi lang malaya ang tao, hindi lang dapat may salapi, dapat sapat ang kinakain ng pamilya, may sapat na trabaho, decenteng trabaho, may mataas na kalidad ng edukasyon, at syempre po, secure ang kanilang health dahil sa mataas na uri ng serbisyong medikal mula sa lipunan. At syempre, dapat daw may serbisyong panlipunan at pangkultural. Dapat daw wag iwan, no? Wag iwan yung mga bagay may kinalaman sa kultura. So, I am hoping na ang mga duties ng Itulay ay hindi po mawawaglit sa kanilang isipan ang mga mahalagang pangyayari na may kinalaman sa ating identity bilang Filipinos, no? Mabuting tayo ay tumatamasa ng mga foreign products, foreign songs, dahil po yan po ay bahagi ng globalisasyon. Pero dapat huwag natin iwan yung ating identities bilang Filipino. Dapat kilalanin nyo ang Gumbursa, dapat kilalanin nyo si Rizal, dapat kilalanin si Tandang Sora, at ang ibang mga bagay, mga tao, na
pinapahalagahan ng ating kasaysayan at ng ating kultura. Still watching po si Richard Kulili. Hello, hello sa inyo dyan. Also si Christine Acera, si Abby Pilapil, Joylyn Panggalan, also si Shia Ruby, andyan din po si Kuya Mark Platon. Sabi ni Kuya Mark, ngunit minsan napagsasama ang dalawang termino. That is correct, Kuya Mark, no? At times, nagpapagsama natin or interchange yung word na pagsulong at pag-unlad. Dahil nga ang dalawang bagay na ito ay parehas na progresibo. No? Those two are indicators ng progress or progress. Pero tandaan natin, no, na ang pagsulong ay indicators, physical usually, nakikita, observable. While when we speak of pag-unlad, ito po ay being measured with different scales ng iba't ibang paraan. Ang sabi naman ni Josephine Cesar, good afternoon po, watching from Ocampo National High School also, at ang teacher niya po ay si Madam Gloria Tipones. Ang pag-unlad ay makakakitaan ng pagbabago mula sa mababa patungo sa mataas na antas ng pamumuno. That is correct, Kuya. Kay Princess Abigail. Also watching din daw po si Graciela Buensosesco from Alibadabad National High School. At binigyan tayo ng mga indicators, no? Mga bagay na pwede natin tignan, pwede natin gamitin to secure na isang bansa ay uunlad or umuunlad. Ito ay ang mga salik ng pagsulong ng ekonomiya. Una ay ang likas na yaman. So ano mga paraan, mga ways how we can improve the economy? Una, syempre, ang likas yaman. Tayo ba ay may sapat na mga puno? May sapat ba tayong palaisdaan? Meron ba tayong sapat na bundok? Meron ba tayong sapat na taniman? Yan ay mga likas yaman. Sumunod ay ang yamang tao. Siyempre, kung meron likas yaman, dapat meron yung mga nilalang, mga tao na magpoproseso gamit ang kanilang lakas at talino upang makapag-create ng mga output or products and services. Ikatlo ay ang teknolohiya. Ito naman ay mga produkto ng pag-aaral. Ito ay maaaring isang inobasyon na magpapabilis, magpaparami ng output ng paggawa sa produkto at serbisyo. At syempre po, ang kapital. Ang kapital po, maliban sa salapi, ito rin po ay tumutukoy sa lupa, ito rin po ay tumutukoy sa mga makinarya na ginagamit sa pag-create ng produkto at mga serbisyo. At syempre po, hello po sa ating kasamang si Noveline Galisanao Julian, watching, listening also from San Mariano National High School. Sabi naman ni Kuya Kyle, ang pagkakaiba ng pagsulong at pag-unlad ay nakadepende sa konteksto. That is correct, no? If we will look in the physical matters, madaling sabihin na tayo ay sumusulong. Alright? But when we say pag-unlad, as a whole, as a country, dapat we are using certain ways in measuring it. Noong nakaraang panahon, tayo nagkaroon ng GNP, GDP, at GNI. Pero ngayong hapon, I will introduce to you yung isang paraan ng pagsukat ng pag-unlad ng mga tao, hindi lamang sa paraan ng pagsukat ng salapi, ng kita, ng output ng bansa, kung hindi ng iba't ibang mga mahalagang factors at indicators. Ang tanong ngayon, sapat bang panukat ang GDP at GNP? Sa palagay ninyo, my dear cuties, sapat ba na ang sinusukat lang natin yearly ay ang gross national product at ang gross domestic product natin? Sapat bang masabi natin na ang isang bansa ay umuunlad kung mataas ang GNP at GDP? Or baka meron pang ibang paraan, no? At syempre, as I said earlier, meron pang isang paraan ng pagsukat. Ito ay ang paggamit ng HDI or Human Development Index, no? So, maliban sa GDP, maliban sa GNP, ginagamit ang HDI upang masabi kung ang isang bansa ay umuunlad. At ito ay hindi lamang nakafocus sa salapi, sa kita ng bansa, ngunit ito ay nakafocus sa iba't ibang aspektong dapat tugunan ng isang bansa. At tutor, ano-ano po ang mga aspektong yan? Una, ang aspekto ng kalusugan. Ang kalusugan ba sa bansa ay secure?
Ang mga tao ba ay may kakayahang magpagamot sa tuwing sila magkakasakit? Meron bang sapat na ospital, doktor at nurses upang tugunan ang mga pangkalusugang problema? Pangalawa ay ang edukasyon. Ang edukasyon ba ay nagpo-provide ng sapat na karunungan sa mga kabataan? Meron ba tayong mataas na turnout ng graduates? O tayo ba ay merong sapat na teknolohiya upang makasabay ang ating mga mag-aaral sa pag-aaral in terms of the global education? At syempre po, panghuling indicator ay ang antas ng pamumuhay. Ano bang uri ng pamumuhay ang ating tinatamasa sa kasalukuyan? Tayo ba ay kumakain ng sapat sa araw-araw? Tayo ba ay may sapat na savings? Tayo ba ay may kakaya mag-provide ng disenteng tahanan, pagkain, kalusugan sa ating mga pamilya? At syempre, ating bibigyang diin ang HDI as we move forward in our next session discussion ng Thursday. Alright, at syempre po para sukatin malaman kung tayo ba ay natuto kasama si Tutor Leonard ngayong hapon, tayo po ay sasagot sa ating pagtataya. Ano ang gagawin, Tutor? Suriin ang bawat bilang. Tukuyin mo lamang kung ito ba ay isang pangungusap na tama or mali. Alright. At syempre po, hello din kay Penelope Kate Duwag mula po sa Etiague. Also kay Antoinette Hernandez, kay Shia Ruby still watching, kay Aisel Cabasag, kay Haret Casero, Princess Bansasesco Conchas, at Marshane Eliana Edilor. Ang sabi ni Kuya Kyle, ang pagkakaiba ng pagsulong daw, syempre po, it will differ, no? Ang sabi niya pa kanina, ang proseso ng pagsulong ay mabilis, masukat. That is correct, no? Kasi it's visible, kaya madaling masukat. While on the other hand, ang pag-unlad naman ay medyo mahirap sukatin. Kasi it will take several factors to prove that a country is progressing or not. Also, hello din po kay Giselle, kay Kersha, kay Ermeline Magdawin. Hello po sa inyo. At kay Marcel Lapada, Sherwin Serio. Hello po sa inyo dyan. So, for our question number 1, tama ba o mali na ayon kay Todaro at Smith ay may dalawang magkaibang konsepto ng pag-unlad? Ito ba ay tama na tradisyonal at makabago? So for number 1, just answer tama or mali. Put number 1, you type number 1, and then yung sagot kung tama or mali. Totoo ba, tama ba na ayon kay Todaro at Smith ay may dalawang magkaibang konsepto ng pag-unlad? You may now put your answers in our comment box. Still watching daw po si Hanilet, si Mary Shane, si Princess Abigail, Crystalline, si Asel Abad. Hello po sa inyo dyan. At kay Novelin Julian, Ermeline, kay Haret, kay Janelle Polit, kay Giselle Lozada, kay Clarice K. Cabico ng San Mariano National High School also, at also kay Antoinette, kay Maflor. Thank you for continuously tuning in our live ngayong hapon. So for number 1, you may now put your answers for question number 1. Ayan, ang daming sagot na number 1, tama daw po number 1 dahil ang tamang sagot for number 1 ay tama. Dahil ang tamang sagot dyan ay tama mula kay Todaro at Smith. There are 2, traditional at saka yung bago or makabago. Tama po si Grimar, si Aizel, si Arayaline, si Crystalline, si Joylene, si Maflor, Giselle Richel, si Riza, si Aldrich, si Harit ay tama, si Marshane tama rin po. Princess Mark ay tama, si Shia, si Aldrich, si Leia, tama, si Jasmine ay tama din po, si Jamina ay tama rin. Let's go for number 2. Mahalaga ang talino at kahusayan ng tao sa paggawa tungo sa pag-unlad. So mahalaga kaya ang talino ng tao, ang skills, ang knowledge ng tao sa magpapaunlad ng isang bansa? You may now put your answers for question number 2. Tama rin po for number 1, si Aldrich, si Princess Elijah, si Ezra ay tama, si Vina, si Ermeline, si Joylene, tama rin po for number 1. Si Precious ay tama rin po, gaya po ni Aizel, at tama rin po sila for number 1.
For number 2, ang karamihan po ng sagot sa ating chat box ay tama, tama, tama. Dahil ang tamang sagot ay tama, no? Kahit gaano karami ang ating natural resources, kung walang taong gagawa to create it as a product or a service, wala po yung halaga. Alright? Let's go for number 3. Question number 3. Ang GDP at GNP lamang ang ginagamit sa pagsukat ng pag-unlad ng isang bansa. So tama ba? Is it a fact na ang gamit lang sa pagsukat ng isang bansa tungo sa pag-unlad ay GDP at GNP lamang ba? You may now put your answers in our comment box. So tama rin po si Kuya Mark sa number 2, si Ezra, si Princess ay tama rin po, at si Noblin ay tama din. So for number 3, ang dami na pong sumagot agad. Napakabilis ng ating mga cuties ngayong hapon, which means you have learned for number 3. So, mali. Ang sagot nila dahil for number 3, ang tamang sagot ay mali. Dahil meron po tayong HDI at we also have the GNI. So, lahat po ng sumagot ng mali for number 3 ay correct. Number 4, ang tatlong aspekto ng kaunlarang pantao base sa HDI or Human Development Index ay ang kalusugan, edukasyon at dami ng pera. Ito ba ay tama o ito ba ay mali? For number 3, tama po si Leia, si Hanela, si Krisha, si Rayalyn ay tama din po, si Princess, si Richel Pulili, si Krisha, si Nobeline ay tama, si Shia, si Kuya Mark ay tama, si Bran ay tama, Ermeline, Giselle, Precious, Harriet, Nobeline, Rayalyn, and everyone who wrote their answers na mali ay tama for number 3. Number 4, ang sagot ng karamihan ay mali because ang tamang sagot for number 4 ay mali. Na? Dapat andyan po lagi yung welfare ng tao. Maliban sa edukasyon at kalusugan is yung antas ng pamumuhay nila, kung anong uri ng pamumuhay meron sila. And for number 5, ang mababang antas sa agwat ng mayaman at mahirap ay isang indikasyon ng pag-unlad ayon kay Professor Dudley C. Erst. So, tama ba na isang indikasyon daw o isang sign na ang bansa ay umuunlad kapag maliit ang pagitan o agwat between mayaman at mahirap? If you say it's correct, you put the word tama, at kung ito po na mas palagay mo ay hindi, wasto, you may put the word mali for number 5. For number 4, tama din po sina Krisha, Rayalyn, Giselle, Ezra, Richel, John, Vina, Aizel, si Cristeline, si Maricel, si Ermine, si Maflor ay tama rin po for number 4. Si Nobeline, si Aldrich ay tama, si Maricel, tama, si Graciela ay tama, Giselle ay tama din po for number 4. Watching and listening from Etiaga West District, Doña Magdalena H. Gapud High School. Hello po kay John Patrick O. Padilla ng grade 9 ARS. And for number 5, ang karamihan ng sagot nila ay tama, mali, tama, mali. Sino nga kaya nagsabi niyan? For number 5, sino po nagsabi niyan? For number 5, sino po nagsabi na indikasyon daw ng mababang antas o agwat ng mayaman at mahirap is an indication. So, sino kaya ang tao nagsabi niya? Bakit kaya mali? Tingnan niyo ba mali ang number 5? Kung meron po kayong mga hawak na modules, you may verify the answers for number 5. No? At hello din po sa ating kasamang si Princess Abigail, Elijah Buensusesco. Hello din po sa ating mga kasama. Siyempre po, ang mga teachers po ay naisin po natin bigyan ng pagpapasalamat sa mga teachers po who are always sharing our live every afternoon. Hello po, salamat po sa inyo. Especially po sa mga schools na ating pinarangalan last time. No? Gaya po ng Etiaga West District, ang Barat National High School, ang San Mariano ay ating pong pinarangalan din last time. Hello po sa inyo, sa mga teachers po na ating po lagi nakakasama tuwing hapon. At syempre po sa mga school heads, maraming salamat din po sa inyo. Sa mga divisions, sa mga tao po na may kinalaman
sa ating pong pagtuturo in reaching out in most of our uh, live tuwing hapon. Maraming salamat po. No? So, if we will look sa gawa po ni Professor Dudley, yan po ay the meaning of development. Ang sabi niya po dyan, he suggests that the development is when a country experiences a reduction or elimination of poverty and equality and of unemployment. So for number 5, ang tamang sagot po dyan ay tama. Isa po sa mga suggestions ni Professor Dudley Sears, dapat daw mas maliit ang pagitan between mayaman at mahirap. Alright? Kung meron pang ibang tao nagsabi niyan, but again, no, Professor Dudley Sears suggests that dapat daw mababa ang pagitan between mayaman at ng mahirap. Yan, that is correct. Si Professor Dudley po ang nagsabi, sabi ni Igo Pat. That is correct, no? Ang nagsabi is si Professor Dudley Sears. So the correct answer should be tama, tama, tama. And again, it's fine kung kayo po ay nagkamali. Please put your answers or no, your scores on our comment box. Ilan kayo nakuha ng 5, ng 4, ng 3, ng 2, at ng 1. And while waiting, ang ating pong karagdagang gawain ngayong hapon ay, ang tanong na, sa iyong palagay, ang ating bansang Pilipinas ba ay isang bansang maunlad na? Depensahan ang iyong sagot. Kung palagay mo ang bansang Pilipinas ay isang maunlad na bansa, you tell us why. Or kung tingin mo ang bansang Pilipinas ay hindi pa maunlad, you tell us why also. At syempre po, pwede mong ilagay sa isang malinis sa papel or sa Canva ay pwede rin, like our kasama last time. You may also put it in other applications that you can write on your answers. At syempre, gumawa ka ng sarili mong hashtag ng iyong natulang ngayong hapon. At i-feature po natin ito, of course, in our next session. At you may send it sa Tutor Leonard, hashtag Itulay Quarter 4, hashtag Pag-unlad. Ayan, may iba nakuha po ng 4 out of 5, may naka 5 out of 5 naman po, 3 out of 5. At syempre po, I am very happy to see na karamihan po ay nakuha ng 4 out of 5, which means you fairly learned our discussion ngayong hapon. At abangan po natin ng week 1 theory of the week, ang week 1 school of the week, at ang week 1 output of the week. Siyempre po, kami po mula po sa Arling Panlipunan Department ng Itulay Online Tutorial. Ako po muli ang inyong pong lingkod, Tutor Leonard, at ako po ay inyong live na makakasama tuwing alas 3 hanggang alas 6:40 ng hapon. Live na live po kami sa DepEd EdTech Unit, DepEd tayo Facebook pages, DepEd EdTech Unit at DepEd TV in our YouTube channels. At syempre po, sa inyo pong mga suggestions, pwede niyo po kaming email at edtech@deped.gov.ph, or syempre dahil kayo po ay level up na, you may scan this QR code at diretso ka nang pwede mag-comment sa aming session ngayong hapon. At huwag niyo na pong iputol ang inyong pong panonood dahil po next na po ang ating Arling Panlipunan and Tutors, Tutor Edwin and Tutor Leia, kaya po wala na pong aalis. Once again, our tutors, teachers, and everyone, thank you so much. Thank you for learning with us. Goodbye, and God bless us all.